Sir Ronald Cardema, magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Nagdesisyon na nga po ang COMELEC 2nd Division. Kinansela po ang registration ng Duterte Youth Party List. Ano po ang reaction niyo, sir? Masabi ko, kalokohan yun. Una, ang naging boto ay 2-1. Kasi 3 lang sila sa division. Dun sa 1, yung bumoto para sa atin, yung mismong presiding commissioner ng division. At kami nga nagpapasalamat kasi kinontra mismo ng presiding commissioner lahat ng sinabi ng dalawa. Ang sinasabi lang kasi ng mga petitioner laban sa atin, noong 2019 daw, unang-una meron daw tayong hindi pinablish sa dyaryo. Tapos meron daw tayong hindi ginawang hearing. So yun yung sinasabi ng dalawang commissioner. Alam niyo yung sabi mismo ng presiding commissioner sa pagkontra niya dun sa dalawa, nakastate naman sa dissenting opinion, it is never the fault of Duterte Youth Party List because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish the name of Duterte Youth Party List. And kung nakalimutan ni COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth yun. Kasi lahat naman ng pinapapublish ni COMELEC sa atin, lahat yun pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni presiding commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote buying daw tayo, lahat-lahat doon, kinontra ni presiding commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino, kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon, yung sovereign will na yon. Paano na lang pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? At bigla na lang sinabi ng COMELEC, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect, kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Ganyan na mangyayari dyan kapag hinayaan natin to. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng dalawang commissioner do, si Pipo, saka si Celis, tandaan niyo yung mga pangalan ng mga yan. Sir, bukod po dyan sa nabanggit ninyo yung publication, nakita nyo na po ba yung mismo pong desisyon nitong COMELEC 2nd Division? Binasa ko na kahapon Oo, meron yung buong decision Meron pa po silang ibang mga binabanggit dito aside from the publication. Meron silang binabanggit na yung mass withdrawal, pati substitution po ng nominees. Meron pa rin binabanggit na last minute changes. Meron din pong sinasabi na parang tinawag po ng COMELEC mismo na pinagmumukhang katawa-tawa po yung election process. Kumbaga, hindi lang isa po yung dahilan kung bakit kinansela yung registration. May tugon po ba kayo dito po sa mga nabanggit sa desisyon? Actually, yung tugon ko, eksakto dun sa sinasabi ni presiding commissioner Ray Bulay. Walang katotohanan yung mga yun kasi wala namang pruweba. Alam mo, kaya naisip ko na kung ba't pinatagal nila ng 3 linggo to. Ginawan pa nila ng mga legal words kung paano sasabihin yung mga bagay-bagay na yon. Unang-una, sinabi dyan kasi sabi ng petitioner sa atin, yung Kabataan Party List, promoting violence daw tayo. Isa daw yung sa dahilan kung bakit kailangan tayo matanggal yung rehistro natin. Ang sinabi ko lang naman sa speech ko nung hindi pa nag-e-exist yung Duterte Youth Party List, sabi ko, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ibig ko sabihin, mahilig tayo makipagdebate. Alam naman sa Pilipinas, dinebate ko si Jim Paredes sa EDSA Shrine, dinebate ko si Kaloy Zarate ng Bayan Muna hanggang matanggal sila sa Kongreso, mga ganung bagay. Ang pinapalabas nitong dalawang to, Commissioner Pipo and Bulay, Pipo and Celis, pati nung petitioner Kabataan Party List, nakalagay doon, promoting mass murder in the Philippines. Sino pa naman maniniwala doon? Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Ang nirereklamo nga namin yung mga teroristang NPA na nanggagaling sa ibang party list na talagang naman napapatay sila bilang teroristang NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. Ganyan yung sinasabi natin at tama naman yung sinabi ni presiding commissioner Bulay, walang ebidensya sa mga house show na kaso na yan.
So, para po sa inyo, sa panig po ng Duterte Youth, walang pagkukulang, wala po naging pagkakamali. Ito po, parang ang dating po dun sa mga naging tugon nyo, napopolitika po ba kayo, sir? Yes, alam mo, kasi ganun yung sinabi ng dalawang commissioner. Pwede ko naman sabihin na ganito naman yung side namin. Pero ang advantage namin, yung mismong presiding commissioner nila, on the record, ang nagsabi through a dissenting opinion, kung ano yung mga tama naman talaga doon na hindi naman namin pagkakamali yun. Ang sabi naman po kanina, kausap namin si Comelec Chairman Attorney George Garcia, pwede pa po ito for motion for reconsideration. Ay, yun din po ba ang plano ninyong gawin? Yes, we are allowed by law to file a motion for reconsideration within 5 days. So until next week, pwede tayo mag-file. And after 5 days, ma-file natin yon, i-hearing naman yon sa Comelec and Bank. So normally, tumatagal ng buwan yan, pero sa ganitong mapulitikang bagay, baka magulat kayo, 1 linggo lang, may decision na agad yung NBank. So bantayan nyo, pero most likely, lalampas yan dun sa June 30 na assumption date. Kaya matatanong natin sa Comelec, nakasaad sa Constitution na kapag ang nanalo ay kapag ang isang kandidato ay nanalo, kailangan nyo iproklama. Tapos, pag yan naproklama, kailangan sa June 30, mag-assume siya ng kanyang 3-year term sa opisina niya sa gobyerno. So, ang tanong, bakit hindi nyo ini-issue yung proclamation nung May 19? Nakalagay sa rules ng Comelec, kahit may kaso, basta walang final decision, kailangan iproklama. Kaya nga, masabi ko, noong June 19, kailangan nila ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang sabi nila may pending na kaso. Kahit nagdesisyon yung division kahapon, hindi pa rin final yun. Kailangan pa rin nilang ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang inaantay yata nitong Comelec, maging pabor sa kanila kung kailan lang nila ilalabas o hindi na ilalabas. Yun yung TRO nating hinihingi sa Supreme Court na kailangan ilabas ng Comelec dahil nanalo naman talaga tayo. Hindi naman nila pwedeng parang burahin na lang yung panalo natin. Nanalo talaga tayo. And they are required to produce that Certificate of Proclamation hanggat walang final decision sa ating kaso. So, kumbaga po, Sir Ronald, dapat proclamation forthwith. Parang ganun ang nakalagay naman sa Constitution, sir. Siyempre, hindi naman pwedeng ang nagde-decide sa sovereign will ng halos 2 milyon tao, 2 tao lang. Opo, sige. So, meron kayong pending kaninyo, di ba, na petition sa Supreme Court. Wala pa itong action, ano po? Wala pa po. At siyempre, alam naman natin pinag-aaralan niyang mabuti ng ating mga justices sa Supreme Court. Pero, ang punto po dyan, sir, may pending case tayo dati, 2019 pa. Yun ang idinahilan ng Comelec kung ba't hindi i-release. Ang daming may pending case. Merong may palpak na citizenship, merong may kaso ng plunder, may kaso ng terrorism. Bakit hindi sila hininto? O sige, tayo lang yung pinagdiskitahan. O kahapon, nag-release yung division na tayo i-disqualified sa division nila. O hindi pa rin final yun. Kailangan nyo pa rin i-release yung Certificate of Proclamation dahil nanalo naman talaga. Opo. So, i-MR po natin next week. Opo. So, baka patagalin nila yan. Malay natin, 1 linggo, may decision na yung NBank, tanggal na naman tayo sa NBank. Itataas naman natin sa Supreme Court yan na hindi walang basis yung pagkansela sa atin. So, ang totoo po dyan, sila itong gumagawa ng mockery of the elections. Ayaw nilang ilabas yung Certificate of Proclamation, hindi tayo ang nagmamak sa election po na ito. Sige po. So, kumbaga, you are going to exercise lahat ng mga legal remedies dito po sa inyong kinasadlakan nga ngayon sa Comelec. Ngayon, sir, panghuli na lang po ito. Ano ho ba ang inyong katwiran? Ano ba ang katwiran po nitong si Ma'am Drixie? Opo, Drixie May Escardema kasi yung nakalagay doon sa kona po ninyo, di ba? At ito po ay meron pong inilabas na actually liham lang naman ng Comelec at hinihingi ng paliwanag itong si Ma'am Drixie kung bakit siya gumamit ng Cardema hindi naman daw yung kanyang apelyido o hindi naman po ito kumbaga kahit na asawa o anuman, wala pong Cardema, hindi siya Cardema. Ano pong paliwanag nyo? Yes, alam nyo, pinaliwanag na namin yan 3 years ago pa. Kaya nga nagtataka ako dito sa Comelec nag-request kami sa Kongreso na yun ang gamitin niyang political name. Bakit? Ang alam ng mga tao, Cardema, ang nakikipag-away laban sa NPA, Cardema, ang kongresista ng Duterte Youth Party List. Dahil ako yung unang nanalong kongresista
Then sumunod ang aking asawa na sister naman niya, yun ang dalang political name. Sa Kongreso po, every start of the term, makikita nyo napakaraming sulat sa SecGen at sa Secretariat ng Senado kung ano ang gagamiting political name. Opo. Kunyari si Congresswoman Jesusa Hernandez Bautista, baka hindi nyo kilala kasi ang gamit niya, Lani Mercado Revilla. Baka hindi nyo kilala si Mayor Mortel Bautista kasi siya si Mayor Strike Revilla ng Bacoor. Baka hindi nyo kilala si Senator Jose Pimentel Ejercito kasi Senator Jinggoy Ejercito Estrada ang gamit niya. So that is a political name kasi sa Pilipinas po, importante ang name recall. Opo. Pwede mo ikatalo yan at ang nagtataka ko dito sa COMELEC, Congresswoman Drixie Suarez Cardema is the Vice Chair of the House Electoral Committee. Ibig sabihin siya yung isa sa nagsusupervise sa COMELEC. Sa lahat ng sulat ni Congresswoman Cardema sa COMELEC in the past 3 years at sila ay nagre-report kay Congresswoman Cardema, Congresswoman Drixie Suarez Cardema naman ang gamit niya talaga kasi yun ang political name sa Kongreso. Inisyuhan pa siya ng ID ni Speaker Romualdez kasi nga in-apply niya yung political name na yon. Ito gagawing issue nitong mga to. Ang sinasabi ko nga dito sa COMELEC, nire-raise na namin yung ibang issue na mas importante, yung merong apektado ang buhay ng Pilipino, katulad na sa Kabataan Party List, ni-rate 3 beses yung member nila. Ayaw kami pansinin naman ni COMELEC. Kami lang talaga tinitira ni COMELEC kasi alam nyo naman talaga, kami nag-file ng attempted na impeachment laban sa presidente. Kaya lahat na pwedeng ibanat sa amin, ibinabanat, kahit itong boto, kahit itong pangalan. Pero ang totoo dyan, sino sa Kongreso ang nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer at kurakot? Duterte Youth Party List lang. Sino lang nakikipag-away sa mga NPA at mga makakaliwang grupo? Duterte Youth Party List lang. Kaya nga sabi ko dito, Opo. hindi kami bumili ng boto, kami nakasuhan ng vote buying. Sige po. Kami lumalaban sa teroristang NPA, kami nakasuhan ng promoting violence. Talagang pinopolitika kami.